7:27 a.m. Posibleng nasa 60,000 motorcycle taxi rider ang mawalan ng trabaho. Ay, nananakot ha. Kapag hindi pa rin ipinasa ng Kongreso bago maghulyo ang panukalang gawing legal ang operasyon nito. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na naisumitin na nila sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang hinihinging dokumento hinggil sa pilot study para payagan ang paggamit ng motorsiklo bilang isang paraan ng transportasyon. Kung hindi niya ito papayagan, mag-ooperate ang mga illegal na habal-habal at delikado ito sa kaligtasan ng pasahero. Nagsagawa naman ng pag-iingay, noise barrage, ang grupong Motorcycle Taxi Community Philippines para igiit na ipasa na ang panukalang motorcycle taxi for hire. Sakaling maging batas, tiniyak ni Chairman ng Senate Committee on Public Services, Senador Rapi Tulfo, na pabibigatin ang parusa laban sa habal-habal lalo't wala silang insurance sakaling magka-aksidente. Talaga naman, oo. Yes, kailangan po natin ng motorcycle taxi on two grounds. One, economics. It generates income ho sa mga tao natin. Base ho sa datos natin, an average rider earns something like 1,000 to 2,000 daily. Malaki po to. Kung mawawala po to, there would be about roughly 60,000 ho na mga katao ang mawawalan ng trabaho. Naging legal lang yan because of a pilot study being made. Now, pag nawala na po si 19 Congress that gave them the legal cloth to be a legitimate transport group, magiging illegal na naman po ang motorcycle as a mode of transportation. Kaya wish ko lang ho matapos po ng 19th Congress, both ng House at ng Senate, itong batas. Yan po si